Mini number cakes ulit tayo for today's video. Mga mi, tara na G! At habang dinedecorate natin ang mga mini number cakes natin, ikwento ko sa inyo ang na-experience ko dito sa isa kong customer. Hindi ko talaga siya nakatransaction at all kasi yung nakatransaction ko is yung suki kong customer. Bali, friend siya ng suki kong customer, tapos nirefer lang tayo. Pero instead na yung client mismo ang makausap natin, eto na lang yung suki ang kumausap sa atin para i-complete ang order. Amazing! Very smooth ang transaction as usual dahil madali talagang kausap itong customer na itong suki natin. Nag-send ng order form, nag-send ng design, nagbigay ako ng price list, namili siya ng sizes, and kinomplete na yung down payment. Eh di okay na. Tapos syempre, ginawa natin yung cake natin doon sa mismong date and time. And doon sa order form, yung nilagay na lang na contact information ng ating suki is yung customer mismo or yung nag-order. Nung araw na tapos na yung cake, parehas ko silang in-update since yung contact information ng pinaka-customer talaga is through text and call lang, hindi kami connected sa Facebook. Yung picture nung cakes natin ay sinend natin kay Suki. So, if ever, siya na lang yung magpo-forward nung picture doon sa pinaka-customer natin. At ayun na nga, since medyo masikip dun sa lugar nila, ang ginamit namin na pang-deliver is yung e-bike namin since 6x4 yung order, pero ginawa ko ng 6x5. Syempre, pa-bonus kasi nirefer tayo ng ating Suki, di ba? Mga 30 minutes din siguro yung binyahe namin using e-bike. Naku, struggle talaga yung pagde-deliver ng cake, lalo na yung mga daanan dito sa amin, bako-bako, kaya ayun. Pero syempre, nairaos naman as usual dahil sanay na rin naman tayo mag-handle ng cake. And ayun na nga, na-deliver natin na maayos sa customer and nagpasobra pa siya sa bayad, which is good, di ba? And tapos na yung transaction namin. So, nag-proceed na kami dun sa next delivery namin and hindi pa kami nakakauwi. Siguro wala pang masyadong 30 minutes, mamayang konti, nag-text sa akin si customer. At ayan, text niya. So, sabi niya, tawagan ko po kayo, may concern po ako. Syempre, ito naman ako, overthinker, kung ano na nang pumasok sa isip ko. Hala, ano kayang nangyari? Hindi ba sila nasarapan? Kinain nila kagad, wala pa man 30 minutes. Anong nangyari? Meron bang sira? Meron bang pangit sa ginawa ko? May mga foreign objects ba? Ayan, naku, kung ano-ano na pumasok sa isip ko talaga. Kaya agad talaga ako nag-reply kay customer. So, sabi ko, hello, sure po. Ayun, tapos mamayang konti, tumawag na nga siya sa akin. Nasa daanan kami ng mga time na to, ha? Grabe talaga. Tapos, ayun na nga, in-explain niya sa akin na nawarak daw sa gitna yung cake. Although wala akong picture kasi nga text and call lang talaga ang communication namin ni customer. So, tinanong ko, ano bang nangyari? Bakit nawarak yung cake? Kasi maayos ko naman na-deliver sa kanya and chilled talaga yung cake natin. Although maayos naman, nagsasabi si customer sa akin ng concern niya. Kaso parang yung point niya is parang merong pagkakamali sa end ko sa pag-assemble ng cake na nawarak yung cake sa gitna habang nasa possession nila yung cake. So, ayun ang sabi niya, binyahe din daw nila yung cake magsimula sa bahay nila and 30 minutes away din yata yung pinuntahan nila using e-bike. So, sabi ko kay customer, pasensya na po kasi hindi kami liable sa kahit anong damages na mangyayari sa cake pagka wala na sa amin ang cake. Nakita nyo naman po na e-bike yung ginamit din namin sa pag-deliver and okay ko naman na-deliver yung cake, na-deliver naman siya ng maayos. Masisira po ang cake kapag hindi maayos ang pag-handle during the transit. Meron talaga akong reminders na sinesend sa mga customers regarding sa responsibility and accountability ng cake kapag wala na sa possession namin. Although kasi hindi talaga siya yung nakausap ko. So baka hindi na send sa kanya nung suki ko yung rules na yon, kaya siguro napatawag si customer sa akin. Pero ayun nga, since na-explain ko naman ng maayos sa kanya, naintindihan naman niya, offeran ko sana na ayusin yung cake, kaso nagpa-thank you na lang siya. End of the conversation na. Lesson ito para sa mga new bakers like me na palagi tayong gumagawa or magsasend ng reminder sa mga customers natin na hindi na tayo magiging liable sa kahit anong damages na mangyayari sa cake pag wala na sa possession natin ng cake. Dahil mahirap mag-handle ng cake, sobrang fragile po ng cake kahit na anong gawin ninyo, basta't hindi siya naingatan at na-handle lang maayos, kahit nasaksakan pa namin ng punong-punong dowel ang cake, so kung hindi siya iingatan, masisira at masisira yan. At dahil nakapag-explain tayo ng maayos kay customer at inhandle din natin na maayos ang situation, maayos na nag-end ang conversation. O diba, ganun lang, wag tayong masyado magpa-stress sa mga bagay-bagay. Imbes na isipin natin ang problema, isipin natin kung paano masolusyonan. At ito na ang final result. O
O di ba, ang shala ng mga cakes natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!